Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Aming inihahayag, ikaw ang hari ng aming mga buhay. Masunod ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Colossians, chapter 1, verses 2 to 11. Pinamagatang Kubending Colossians, chapter 1, verses 2 to 11. Babasahin po natin ang kanyang salita, ang sagutan. Sa akin po ang first slide, sa inyong second, hanggang umabot po sa huli. To God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. That has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it, and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Ang Diyos po ay purihin sa pagbasa at pakarinig ng Kanya mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang kapatid, sabihin mo sa Kanya, ang Panginoon ang naghahari sa ating buhay. Ang Colosas ay isang maliit na lungsod sa rehiyon ng Phrygia sa Asia Minor. Turkey ang tawag ngayon. Ito po ay matatagpuan malapit sa Laodicea, sa Hierapolis, at hindi kalayuan sa Ephesus. Itong mga binanggit na mga lugar, meron dyan mga local churches. In fact, ang iba po dyan ay itinayo ni Apostol Pablo, pero itong Colossians, ang nagtayo po nito ay si Epaphras, isang laborer ng Panginoon, kamanggagawa ni Apostol Pablo. Kaya makikita mo dyan sa mapa na maraming lugar katulad ng Galacia, Cappadocia, Laconia, Mysias, Bithynia, Pontus. Lahat po ito ay napuntahan ni Apostol Pablo. Subalit ito pong Colosas ay ang nagtayo ng simbahan o local church po dito ay ang kanyang kamanggagawa na si Epaphras. Si Epaphras din ang malimit nagre-report kay Pablo kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga kapatiran doon. Kaya itong aklat ng Colossians, mga kapatid, ay sinulat ni Apostol Pablo nang siya po ay nakakulong sa Roma taong 60 hanggang 62. Ito ay ang bahagi ng tinatawag na prison epistles kasamang Efeso, Filipos at Filemon na ginawa ni Apostol Pablo habang po siya ay nasa loob ng bilangguan sa Roma. Ang layunin ng pagkakasulat ni Apostol Pablo dito ay upang itaas. Sabihin natin itaas. Itaas si Kristo bilang ganap na Diyos. Ganap na Diyos at hindi lamang Diyos kundi tagapagligtas ng buhay ng bawat isa. Lahat ng niligtas, magsabing, thank you, Lord. Layon din ng sulat na ito na ituwid ang maling mga aral. Meron siyang mga ikinokorek na mga teachings na lumalagana sa lugar na ito. At layunin din niya na hikayatin ang mga mananampalataya na mga taga-Colosas na mamuhay ayon sa bagong buhay na taglay nila kay Kristo. Ang buhay natin ngayon ay hindi na yung dati, kundi buhay na kasama ang Diyos. Buhay na pinagpala. Buhay na pagyayamanin ng Panginoon. Salamat sa nang Amen. Ang pinaka-tema po dito
ay si Kristo lamang ang sapat. Wala nang iba. Wala nang dagdag na mga relihiyon o kaya mga alituntunin na dapat sundin ng mga mananampalataya dito. Si Kristo lamang ay sapat na. Walang dapat na idagdag sa pananampalataya katulad ng pagtutuli o kung ano pang mga ginagawang mga practices o kultura nila noong unang mga panahon. At tumutok sa buhay na kasama ang Panginoong Hesukristo at iwasan ang makalupang kaisipan. Ibig sabihin, yung focus ay sa Panginoon lamang. The author and the finisher of our faith. Kaya tinawag ko itong commending Colossians sapagat dito inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang paghanga, pagkalinga, pagmamahal sa mga taga-Colossians. How did Paul commend the Colossians? Paano niya kinommend? Paano niya in-appreciate yun? Una, by Paul's appreciation. Pangalawa, by Paul's admiration. And lastly, by Paul's anticipation. Meron siyang in-appreciate kung paano nabubuhay itong mga taga-Colosas na ito. Una, ang kanyang pag-appreciate sa kanila, sila ay kanilang kinilala. He recognized them as brothers and sisters. Ang sabi ng pangalawang talata, to God's holy people, sa mga binanal, yung mga kapatiran doon sa Colosas, kinikilala ni Pablo, nire-respeto ni Pablo, na sila ay binanal ng Panginoong Diyos. Tayo din dito sa Tagas, mga kapatid, sabi sa katayin mo, ikaw ay binanal. So, kinikilala niya ito, nare-recognize niya ito. And it's part of his appreciation to the faith na dinidisplay, pinapakita ng mga kapatiran sa Colosas. Kaya tawag yan, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God, our Father. So, napakahalaga ng pagkilala. Ang pagkilala sa kapwa ay hindi lamang bunga ng kabutihang asal. Ito po ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito po ay pagrespeto. Kung nire-recognize mo ang iyong kapatid, nire-recognize mo ang iyong kasama, ito po ay pagrespeto sa Kanya at ito hindi lamang kabutihang asal, kundi yung namumuhay tayo ayon sa aral ng Panginoon. Ito'y isang maliit na kilos na may malaking epekto sa puso at sa buhay ng lipunan. Irespeto mo siya, igalang mo siya, i-recognize mo siya. Kilalanin mo siya na kapatid. Kilalanin mo siya na binanal ng Panginoon. At itinataas mo siya, hindi siya mababa sa iyo, kundi kapantay mo sapagkat kayong dalawa ay magkapatid kay Kristo. Mga minamahal na taga-tagas, dapat po ito ang ating paiiralin sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating bansa. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, na iniibig ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mapapansin ninyo na ang recognition na binibigay ni Pablo hindi lamang particular sa group ng tao, kundi kahit sa mga taga-Roma, ng mga kapatiran, Colossians, Philippians, Ephesians, lahat po sila merong equal footing sa harap ni Apostol Pablo. In fact, dito sa Ephesians chapter 1 verse 1, ang sabi niya, mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso na tapat kay Kristo Jesus. Sabi nyo sa katahin mo, maging matapat ka. Sa Philippians, ganun din ang address, ganun din ang sense of respect na binigay ni Apostol Pablo, yung pag-appreciate sa kanila. Ano sabi niya? Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa lahat ng hinirang ng Diyos na kay Kristo Jesus sa Filipos. Pati na rin sa mga tagapangasiwa at mga katulong sa iglesia. So dito makikita mo ang kanyang pagre-respeto, pagkikilala, pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Mga kapatid, kung tayo po
ay merong nire-recognize, kung tayo po ay merong iginagalang, kung tayo po ay merong kinikilala, una sa lahat, kilalanin po natin ang ating mga kapatiran. Minsan, napapansin natin na ginagawa ng mga tao, sometimes, mas mabuti pa ang ating pakikitungo sa iba kaysa sa ating pamilya. Pagka ibang tao, very okay. Pero sutugan niya na, piglalait-lait na kung ano na pigtatarang-tarang sa iyong tuga. Mga kapatid, kilalanin natin sila. I-recognize natin sila sapagkat ito po ay paggalang at pagmamahal sa kanila. Hindi lang paggalang, pamumuhay sa aral na tinanggap natin mula sa langit. Somebody say, thank you, Lord. Pangalawa, He appreciates them not only by recognizing, but even by praying for them. Say that word, prayer. Napakahalaga po na tayo po ay nananalangin para sa ating mga kapatiran. Kung ipinapanalangin natin ang buong bansa, pinapanalangin ng ating mga kababayan, higit sa lahat, ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Do you pray for your brothers and sisters? Do you pray for your father, for your mother? Kung sino pa na kapamilya mo, o kaya kasama mo sa iglesia, kapatiran sa simbahan. This is part of our appreciation to them. Ito po ay pagkilala at paggalang. Higit sa lahat, pamumuhay sa aral na binigay sa atin ng Panginoon. Kung meron kang unang ikikare, kung meron kang mamahalin, mahalin mo ang iyong pamilya. Huwag masama na sinasabi sa kanila, kundi kilalanin sila, i-recognize sila, ipanalangin sila. Kaya sabi mo sa katayin mo, pray always. Sabi ng verse 3, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Lagi ka namin naaalala, lagi ka namin pinapanalangin, pinasasalamatan ng Panginoon habang kami nananalangin para sa inyo. Kahit sa Ephesians, ganoon din ang ginagawa ni Apostol Pablo. Ang sabi diyan sa 15 and 16 ng chapter 1, kaya't mula nang mabalitaan ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, ay hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat sa Diyos. Para sa inyo, tuwing kayo'y inaalala ko sa aking panalangin. Sa ating daily devotion, sa ating daily Bible study, personal devotion, quiet time, mga minamahal na taga-tagas, dapat po tayo nananalangin para sa ating kapatid, sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating kapwa. Sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 4, ganoon din ang kanyang pahayag. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos dahil sa inyo. Dahil sa pagpapala ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kinikilala niya ng pagpapala ng Diyos, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa iba. Sabi mo sa tayo, pinagpala ka ng Panginoon. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, ganoon din ang kanyang sinabi, mga kapatid, nararapat lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya at lalo namang tumitibay ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Nakarating sa kanya yung kwento, nakarating sa kanya yung balita, na yung kanilang pananampalataya ay lumalago. Yung kanilang simbahan ay lumalago. Walang inggit, walang pagmamalabis, kundi siya ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naniniwala si Apostol Pablo na ang paglago ay galing sa Panginoon. Dapat, mga kapatid, kung meron tayong mga kasamahan sa iglesia, sa labas man, o kaya dito sa loob, kapag sila ay lumalago, mag-hook up na lang tayo. Kung sila ay pinagyayaman ng Panginoon, pag-pray natin sila, pagpasalamat natin sapagat ang lahat ng ito ay patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Say that word, favor. 1 Timothy chapter 2 verse 1 ang sabi, una sa lahat, iniaaral kong manalangin kayo para sa lahat ng tao. Hingin ninyo sa Diyos ang kanilang pangangailangan. Idalangin ninyo sila at pasalamatan. So dito tahasang sinabi ng Apostol Pablo that we need to pray a supplication prayer for our brothers and sisters. Yung panalangin na hindi lamang, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, ingatan mo po ako. Ingatan mo ang aking mahal sa buhay. Pati yung ating kapwa, inalangin po natin. Amen? Sabi nga sa isang kasabihan, ang pananalangin para sa kapwa
ay naghahatid ng mga pagpapala para sa banla. Basahin natin lahat. Panalangin para sa kapwa ay naghahatid ng mga pagpapala para sa banla. Sabihin mo sa tayo mo, pray always. Pangalawa, Paul's admiration. Pinahayag na Apostol Pablo ang kanyang paghanga. Saan? Doon sa mga kapatid niya na nasa Colosas. Sabi ko nga kanina, hindi niya pa napuntahan ang church na ito. Hindi siya ang nagtatag nito, kundi si Epapras, kanyang kamanggagawa. Hindi niya pa napuntahan, pero nababalitaan niya. At ina-admire niya, sapagat ang sabi sa verse 4, because we have heard na papakinggan pala ang pananampalataya. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. So, nakita niya, ina-admire niya, hinahangaan niya yung produktibo, mabunga, malago na pananampalataya ng mga tagasunod ni Kristo sa Colosas. Hanga siya sapagat ang kanilang pananampalataya nababalitaan sa ibang lugar. Sa atin kaya, ano kayang klaseng pananampalataya ang nababalita? Ay dyan ngayon sa taga, sige nga, iriwan. Mga kapatid, huwag sanang gano'n ang mabalitaan sa atin. Kundi mabalitaan na tayo po ay masigasig sa paglilingkod, na tayo ay matapat na naglilingkod sa ating Panginoon, na tayo ay faithful na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang productive faith. Sabi sa James chapter 2 verse 18, pakibasa. You have faith, and I have words. Show me your faith without your words, and I will show you my faith by my words. James 2:17, pakibasa. Thus also faith by itself, if it does not work. Dito makikita mo na ang pananampalataya dapat na hayag. Nababalitaan, nakikita, at ang pananampalataya buhay. Paano natin malalaman kung ito'y buhay? Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sabi dito sa Santiago, show me your faith by your words. Faith without word is dead. That's why, ang ating pananalig, ang ating faith to God, mga kapatid, dapat nakikita sa gawa. Sabi sa katayin mo, ipakita mo. Yung ating kabutihang loob, kagandahang loob, dapat yun po ang nahayag sa ating kapwa-tao. Nakikita sa atin yung mabubuting gawa, hindi yung masasamang gawa. Hindi yung masasamang salita, kundi mga pagpapala. So, show me your faith by your words. Faith without word is dead. Yung ating pananampalataya na ito, nababasa yan ng iba. Kaya nga ang tawag sa atin, buhay na Biblia. Living Bible. Tayong Biblia na lumalakad. Sapagkat sa pamagitan ng ating mga buhay, nakikita ang salita ng ating Panginoon. Kaya ingatan po natin ang ating testimony. Ingatan po natin ang ating ginagawa. Ingatan po natin ang ating sinasabi sapagkat ito'y magpapakita kung anong uri na mananampalataya ka. Sabi mo sa tayo mo, tatandaan ko yan. Titus 3:8, pakibasa. Ito, Kung hindi mo hiningin mo ang mga bagay na ito, upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay sikapin mamuhay sa paggawa ng mabuti. kinakailangan yung pagsisikap. Bakong basta-basta sana, make it intentional. Na ikaw ay matapat sa Panginoon, na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Make it a point that in your life, He is the number one. At kung ikaw ay merong gawain, kung ikaw ay merong trabaho, kung ikaw ay merong ministeryo sa buhay na ito, mga kapatid, ministeryo sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano sabi diyan, sikaping mabuhay sa paggawa ng mabuti. Bako itong buti na nasisirip, kundi itong kabutihan ng ating asal, kabutihan ng ating buhay sa kanyang harapan. Philippians 1:11, pakibasa. At kayo'y puspos ng makabunga-bunga ng katuwiran na sa pamamagitan ng Jesucristo sa ikaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Bungang-bunga ng katwiran. Nasa pamagitan ng ating Panginoon, tayo po ay sumusunod sa Kanya at nakikita ang mabubuting gawa. At dahil sa ating mabubuting gawa, naluluwalhati ang Ama. Ikapupuri ng Diyos, ikaluluwalhati ng Diyos.
na paparangalan ang Panginoon kapag tayo po ay gumagawa ng kabutihan. Nalulungkot ang kalangitan kapag tayo po ay gumagawa ng kasamaan. Kaya piliin natin, make it intentional to live by the word of the Lord. Somebody say, thank you, Lord. Sabi diyan, gayon din naman sa pananampalatayang walang kalakip na gawa, ito ay patay. Show me your faith by your works. Yung ating pananampalataya, makikita ng ating kapwa sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Pangalawa, letter B, hindi lamang productive faith, kundi proactive love. Say that word, love. Sa verse 5, ang sabi ng Biblia, the faith and love that springs from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. So yung pag-ibig na dapat kumikilos, proactive. Ito yung pag-ibig na kahit walang kapalit, gumagawa. Willing na maglingkod, willing na magkaloob, sapagkat ikaw ay merong tunay na pag-ibig. Ito po ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat, pinuntahan tayo ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, hindi siya nandiri sa atin. Tayo ay kanyang pinuntahan, liligtas, pinatawad, at binigyan ng pag-asa. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Somebody say, hallelujah. 1 John 3:18, pakibasa. Mga anak, huwag kayong ibig sa salita o sa dila lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Merong mga tao na umiibig sa salita. Maray siya na sa taram, pero sa aksyon, kulang. Itong pagsasabi natin minsan tayo ay mga double standard. Iba man yung pagsabi, iba man yung gawin. Gusto ng Panginoon, kung ano ang ating pag-ibig sa Diyos, gayon din ang ating pag-ibig sa kapwa. Na tayo ay hindi lamang maray sa salita, kundi maray man sa gawa. Nagkakaisa yung ating sinasabi sa ating ginagawin. Kaya mga kapatid, yung tinatawag nating integrity, nakabatay po yan sa ating paninindigan at sa ating ginagawa sa buhay. At kung meron dito na merong integridad, dapat yung mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabing Amen. Romans 12:9-10, ang sabi ng Bible, ang pag-ibig ay dapat na tunay. Kasuklaman ninyo ang masama, kakaibigan ng mabuti. Magmahalan kayo na parang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Ano po ito? Ito po yung tinatawag nating self-denial. Yung tayo po ay handa na magkaloob ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Hindi naman nangangahulugan na hindi mo na mamahalin ang iyong sarili. Love yourself. Sapagkat yan po ang standard, yan po ang batayan in loving others. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus? Love your neighbor as yourself. In short, you need to love yourself. And in loving your neighbor, it should be equal. It should be the same as you love yourself. Kung paano minamahal mo ang iyong sarili, ganon ang iyong dapat pagmamahal sa iyong kapwa. Hindi yung pagpapakitang tao, hindi yung maray sa tarang, mayuman sa gibo. Kaya sabi dito, pahalagahan ang iba. Kaya dito, magmahalan kayo. Kaya anong sabi niya, pag-ibig, dapat tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, mapagbigay. The measure of love is to love without measure. Ibig sabihin niyan, total na tayo po ay nagmamahal sa Diyos. At kung ano ang ating pagmamahal sa Diyos, mahahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Galatians 5:13, pakibasa. Mga kapatid, kami tinawag upang maging malaya. Ngunit huwag gamitin ang kalayaan ko upang masunod ang pinanalaman. Sa halip, lumikot kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kalakip ng pag-ibig, yung paglilingkod. Siyempre, pag mahal mo ang tao, paglilingkuran mo. Siyempre, kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, hindi mo siya aapihin. Iba yung gumawa ka lang dahil napilitan. Mas maganda, mas masarap yung ginawa mo dahil mahal mo. Kung ang Diyos ay minamahal mo, maglingkod ka ng todo-todo.
Hindi yung napilitan ka lang mag-minister o mag-ministry sapagkat tungkulin lang. Okay na maglingkod. Okay yun na naglilingkod. Pero mas mainam, tayo naglilingkod dahil mahal natin ang Panginoon. You serve God out of love. Hindi yung napilitan ka dahil responsibilidad mo lang. Na-assign kaya ako, kaya buhat ko magpreparar, kaya buhat ko maglingkod. No. We need to do this all for the glory of God. Say that word, for the glory of God. Sabi mo sa tayo mo, do it all for the glory of God. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Sapagkat tayo po ay nilikha para sa Kanya ay maglingkod at magmahal. Sabi nga ng isang kasabihan, kung ang binhi ng pananampalataya at pag-ibig ay inaalagaan, ang bunga sa kapwa ay kabutihan at sa Diyos ang tunay na karangalan. Basahin natin lahat. Kung ang binhi ng pananampalataya at pag-ibig ay inaalagaan, ang bunga sa kapwa ay kabutihan at sa Diyos ang tunay na karangalan. Kaya yung ating pag-ibig na inaalagaan para sa ating kapwa, yung ating paglilingkod sa Panginoon at nandoon ang kabutihan, nag-glorify ang Panginoon. If you want to glorify God, love Him, love His people. Serve Him and serve His people. Kung gusto mong maluwalhati. Kaya nga sabi natin, in everything you do it all for the glory of God. And finally, number 3, Paul's anticipation. Meron siyang inaasahan. Meron siyang kinikitaan o tinitingnan sa buhay ng mga taga-Colossians. Na itong mga Colossians na ito, sabi sa verse 6, that has come to you in the same way. The gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Ano ang anticipation dito? Yung tinatawag nating paglago sa salita. Inaasahan ni Apostol Pablo na itong mga taga-Colosas na ito ay lumalago sa salita ng Panginoon. Paano ba ang paglago sa salita ng Panginoon? Yung narinig mo, in-apply mo. Hindi lang yung narinig dito, lumabas dito. Sabi mo nga sa katayin mo, application is important. Kung nais mong tawagin matalino, lahat ng natutunan mo, gawin mo. Sa Panginoon, kapag natutunan tapos in-apply, yan ang tunay na wisdom. Tawag natin yan, wise dominion. Ibig sabihin, in-apply mo yung natutunan mo. Matalino kang tunay. Pero kung natutunan mo, magaling ka sa exam, pero hindi mo naman ginagawa, hindi katalinuhan ang tawag dyan. Pwedeng tawagin siya na may alam, knowledgeable, but not wise. Who is wise? Yung mga tao may takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Once you hear the word, apply the word. Let the word grow in your heart and you will be called wise. Sabi nyo katayin mo, you are wise. Ito ang sabi sa 7. You learned it from Epaphras. Na tutunan ninyo ito kay kapatid na Pairas. Our dear fellow servant who is a faithful minister of Christ on our behalf. And who also told us of your love in the Spirit. Ito si Pairas, siya ang nagbabalita kay Pablo. Tuwing dinadalaw niya si Apostol Pablo doon sa kulungan, doon sa Roma, kinikwento niya yung mga ups and downs, yung mga struggles, yung mga success stories ng iglesia sa Colosas. Kaya ano ang sabi diyan mga kapatid? Naalalaman ni Pablo ang mga pangyayari sa loob ng iglesia ito. Sabi sa verse 9, pakibasa. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Kaya patuloy na pinagpipray ni Apostol Pablo yung mga taga-Colosas dahil sa kanilang nakita, dahil sa kanilang paglago, pag-apply ng salita. Ano sabi diyan? We have not stopped praying for you. So, nandun yung pray without ceasing. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Matutunan yung alin, yung mga kaalaman tungkol sa Panginoon. Through all the wisdom and understanding
that the Spirit gives. Saan galing yun? Yung karunungan na yun. Saan galing yung kanilang kaalaman na yun? Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay through the power of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw nakikinig ng salita ngayon at ito ay yung natutunan, the Word is coming from the Lord. At ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng conviction, nagbibigay sa atin ng kaalaman upang i-apply natin ang kanyang salitang makapangyarihan. Colossians 3:16, pakibasa. Ang mga salita ni Kristo ay naaanganahan sa inyo ng masagalan. Turuan ninyo ang paalalahanan ng isa't isa ng may buong panungan. So, yung salita ng Diyos, yung Biblia, manahan. Ibig sabihin, pag-stay. Dahil sa nadaw ko niyan, lingaw na sa aga. Alam niyo, mga kapatid, kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, binabantayan tayo ni Satanas. Sabi niyo po bakit? Siya ang umaagaw ng salita. Sa Matthew 13, kung babasahin yung parable of the sower, si Satanas mismo ang umaagaw ng salita. At yung pag-agaw na ito ni Satanas sa salita na yung napakinggan, hindi niya iniutos sa kanyang mga demonyo. Siya mismo. Ano ang sabi doon sa Matthew 13? Dumating yung mga ibon, tinuka. Dumating yung ibon, tinuka yung seed. And then pagdating doon sa interpretation ng parable of the sower, yung ibon na yun na tumuka, si Satanas mismo. Kaya sabihin mo sa katain mo, ingatan mo. So within 24 hours, yung narinig mong salita ngayon, dapat alagaan mo yan. Hayaan mong manahan. Huwag mong kalimutan yan. Sapagat ang target ni Satanas, agawin sa iyo yung salita na narinig mo. Kaya lagi nating tatandaan, lagi nating iingatan sa ating mga daghan ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Somebody say hallelujah. Diyos 1:8, pakibasa. Huwag mo malilitaan ang alas ng kausahan. Pagulay-gulayan nito ang pagkabi, upang masunod mo ang lahat ng nasusulat mo. Sa ganoon, magiging masagana ang pagkabuhay ang iyong makakumay. Dito tuhasan sinabi ni Josue na paggulay-gulayan araw at gabi. Sabi mo nga, day and night. In short, 24 hours. Alagaan mo yung salita ng napakinggan. Ano ba yung pinag-aralan natin last Sunday? Dapat alam pa natin. Within 24 hours, we need to protect the Word of God sapagat ang target ni Satanas, agawin sa iyo yung salita. At hindi demonyang aagaw sa iyo, si Satanas mismo ang aagaw. Kaya anong sabi niya, huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan. Why? Because sometimes we forget. Nakakalimutan natin. Kaya ang reminder sa atin, huwag kaligtaan. Sabi sa tayo mo, huwag mong kaliligtaan. Ano sabi? Paggulay-gulayan mo ito, araw at gabi, upang masunod mo ang lahat ng nasusulat dito. Araw at gabi, morning hanggang evening. You meditate on the Word. Kaya yung binasa mo kaninang umaga, nung nag-quiet time ka, dapat pag hanggang gabi, ay naaalala mo pa. Minsan tayo, out of duty, nagbasa, tapos at siya ligaw na. Sa aga naman mabasa, at siya naman ligaw na. Mga kapatid, mas maganda yung pinag-uulay-ulayan. Habang nagda-drive ka, habang nagtatrabaho ka, yung salita ng Diyos ay pinag-uulay-ulayan mo. Nag-i-stay sa tuktok ng iyong balintataw. Para ano? Para masunod ang lahat ng nasusulat. Sometimes hindi natin nasusunod kasi hindi natin pinag-uulay-ulayan araw at gabi. Sa ganon, anong sabi? Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sometimes hindi tayo masagana, sometimes hindi tayo matagumpay kasi yung salita, nakakalimutan natin. Dapat araw at gabi magbulay-bulayan ang kanyang salita para ano? Para masunod at darating ang masagana at matagumpay na pamumuhay. 2 Peter 3:18, pakibasa. Sa'yo, pagpatuloy ay mag-uos sa gandaan pagkakilala sa ating Panginoon at sa pagpitas sa Yesu Cristo. Sa atin sa Panginoon, walang retirement. Continuous. Sabi nga kanina, i-share ko sa mga kabataan sa aming Bible study. Ako, magre-retire ako 2026 in my job. But in my work, I will never retire. Because until there is life in me, I will serve the Lord. Nawa ganun ang ating maging prinsipyo sa buhay. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, that is your calling.
Kung ikaw ay may trabaho ngayon, that is your job. Time will come, you will retire. Pero sa work na binigay sa'yo ng Panginoon sapagat yun ang calling mo sa Panginoon, habang nabubuhay ka, maglingkod ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakinggan ko yung Pastor Batukan noon, sabi niya, hanggang huling hininga, until the last drop of my blood. Ibig sabihin, hanggang meron pa akong buhay, maglilingkod ako sa Diyos na buhay. Anong ibig sabihin noon? It means commitment. Complete surrender ng ating buhay sa Panginoon. At yun ang inaasahan. Yun ang inaasahan ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Yun ang inaasahan ni Pablo sa mga taga-Tagas. Salamat sa nag-amen. Yun ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Na tayo ay continually lumago. Saan? Sa kagandahang loob. Saan? Sa pagkakilala sa ating Panginoon. Na even the holy angels in His throne, doon sa kalangitan, habang sila ay nagpupuri sa Panginoon, patuloy na nire-reveal sa kanila yung katauhan, yung personalidad, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon. And every time na sila ay merong nadidiscover, they are worshiping God. Umaawit sila sa langit. Anong awit nila? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yun ang nakasulat sa Book of Isaiah. Nandoon sila sa harapan ng Panginoon, habang sila ay nagpupuri, merong nire-reveal sa kanila. At ganoon din sa bawat isa na sumasampalataya. As you attend, as you listen to the Word of God, pakinggan mo ang kanyang makapangyarihang salita. Sapagkat every time na pinakikinggan mo ang kanyang salita, meron kang matututunan sa kanya. Pastor, wala akong natutunan eh. Merong revelation, kaya lang sarado yung lalagyan mo. So, sa tayo, bubuksan mo lagi. Kaya nung sabi, patuloy kayong lumago. Saan? Sa kagandahang loob. Ibig sabihin, continuous. Mga kapatid, ang ating buhay dito sa lupa, merong termination period. Pero yung ating paglilingkod at relasyon sa Panginoon, walang hanggan. Kaya nga, eternal. Sabi mo, eternity. Sapagkat tayo ay galing sa Diyos. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. And God is eternal. Walang hanggan ang Panginoon, mga kapatid. At ang buhay na tinanggap mo sa Kanya, sabi sa katain ko, walang hanggan. Kaya merong eternity because of God. Ng Diyos ay from eternity to eternity. Kaya anong sabi? Patuloy kayong lumago. Continuous ang ating paglago. Continuous ang ating pag-mature sa Kanya. Walang graduation dyan. Walang retirement dyan. Hanggang mayroon kang buhay. Maglingkod ka sa Diyos na buhay. Amen? Sa kagandahang loob, pagkakilala sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Pangalawa, not only grow, but glow in the Lord. Na ikaw ay kuminang, na ikaw ay magliwanag. Shine in the presence of God. Ano sabi sa verse 10, pakibasa? So that and be seen in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. A glowing life in the presence of the Lord is to live a life worthy of the Lord. How? By pleasing Him in every way. Naluluwalhati ba ang Panginoon sa ginagawa mo? Naluluwalhati ba ang Panginoon sa pinopost mo? Naluluwalhati ba ang Panginoon sa tinatrabaho mo? Sa performance mo? Naluluwalhati kaya ang ating Panginoon? Mga kapatid, kinakailangan tayo ay nagliliwanag. Kinakailangan tayo ay kumikinang sapagat ikaw ay sinasamahan ng presensya ng kagurangan. Bearing fruit in every good work. Nakikita tayo saan? Nakikilala tayo saan? Sa ating mabubuting gawa. Growing in the knowledge of God. Kapag ang isang tao mature sa Panginoon, mapasensya yan. Magalakin yan. Masiyahin yan. Mapagmahal yan. The 9 words na binanggit, the fruit of the Holy Spirit, nandiyan yan. Why? Because you are mature. Kung hanggang ngayon, kulang pa ang iyong pasensya, sabihin sa tayo mo, we need to grow. Verse 11, pakibasa. He is content with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. So dito makikita mo yung pagpapalakas ng Panginoon. Being strengthened with all power. Kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Kung bakit kaya mo sapagkat dahil kay Kristo.
Sabi ko sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung ikaw, kung tayo, hindi natin kaya. But because of the presence of God in your life, you can. Sabi sa katahin ko, kaya natin to. Dahil kay Kristo. Amen. According to His glorious might, so that you may have great endurance and you will have great patience. Matiisin ka. Mapasensya ka. Why? Because you have been strengthened by the Lord. So, sa katahin ko, tatandaan mo natin. Philippians 2:15, pakibasa. Sa gitna nila, kayo nagtitiwala na parang nanginginig sa kalangitan. Upang maging tao na walang kapintasan, pwede pala na wala kang kapintasan. Na ikaw, na tayo ay maging talisay. Mga anak ng Diyos na walang tugis. In fact, sabi ko na last time, Jesus is the bridegroom and the church is the bride. At ang babalikan ng Panginoon, simbahan, iglesyang walang kapintasan. And we are the church. At kung meron siyang babalikan, the church. At kung ikaw ay kasama sa church, mga kapatid, ikaw ang babalikan ni Kristo, ikaw ang kukunin ni Kristo. Ikaw ang irarapture ng Panginoon. And being the bridegroom, He will be the one to groom the bride. Kaya itong walang kapintasan na ito, pwedeng mangyari ho yan sapagkat ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Upang tayo ay lumago, maging dalisay, upang tayo ay maging malago, walang kapintasan, walang dungis, walang bahid dungis, walang kalikuan, walang katiwalian sa gitna ng nagliliwanag ng mga bituin sa kalangitan. Yun ang nais ng Panginoon. We need to glow in the presence of God. We need to grow in the Word, but we need also to glow by the power of the Lord. Isaiah 60 verse 1, pakibasa. Bumangon ka at lumanan, at ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalooban ng Panginoon ay sumikat na sa iyo. Sabi nung tayo mo, dumating na pala. Si Kristo ang ating liwanag. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang liwanag ng sanlibutan. I am the light of the world. Once you have the Lord, you have the light. And now you are called light of the world. Matthew 5:16, let your light so shine among men so that they will see your good works and they will glorify your heavenly Father. Kaya yung ating kabutihan na ginagawa araw-araw, nagbibigay luwalhati, kaluwalhatian sa kalangitan. Sabi sa tayo, matatandaan mo yan. Kaya, anong sabi? Bumangon ka, magliwanag ka. Bakit? Nakahiga kasi. Walang ginagawa, hindi kumikilos. Kinakailangan tayo po ay bumangon, mag-effort po tayo, magliwanag tayo, sapagkat ang liwanag ay dumating na. Matagal nang dumating. Kaya lang minsan hindi napapansin. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat na sa atin. Nasa sa inyo ang liwanag. Kaya pag naglalakad ka dyan sa dilim, meron kang nakasalubong ng mga masasama, ang tingin sa iyo nagliliwanag. Why? Because of the presence of God in your life. Nagpatotoo niyan yung pastor na dati aswang, na-convert, nalinis, na-deliver. Nakikita niya sa mukha ng mga mananampalataya, liwanag na mula sa kalangitan. Sabi mo siya tayo mo, magliwanag ka. Proverbs 4:18, pakibasa. Iguhit ang landas ng matuwid ay tulad ng liwanag ng bukang lalalaw hanggang sa kanang. From glory to glory. Patuloy nang nagliliwanag hanggang sa ganap na araw. Ano yung ganap na araw? Yung second coming yun ng Panginoon. Magliliwanag ka, bago matangas, kundi dahil sa biyaya ng ating katurangan. Sabi nga sa last part, pakibasa, ang buhay na may tagas sa Diyos ay pagpapalain. Once more. Ang buhay na may tagas sa Diyos ay pagpapalain lubos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ikaw ay buhay, tumikilos sa aming mga buhay. Masunod po ang iyong kalooban, makita ang liwanag sa aming kalagitnaan. Muli namin sinusulpo sa iyo ang buhay nito sa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.